Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito, aalamin natin ang misteryosong pagkawala ni Fiona, kilala rin bilang Chika Girl, isang masayahing vlogger na naglaho matapos tanggapin ang isang hamon sa Balete Drive. Habang sinusubukan niyang tuklasin ang mga lihim ng lugar, unti-unti niyang nararamdaman ang mga kakaibang pangyayari na tila humihila sa kanya sa kadiliman. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Fiona at ano ang mga nilalang na nagkukubli sa Balete Drive? Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang katotohanan sa likod ng mahiwagang pagkawala ni Chika Girl. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong katatakutan. Ako nga pala si Wilford at nais kong pasalamatan kayo sa inyong oras para pakinggan ang kwento ko. Nakatira ako ngayon sa Maynila sa isang maliit na apartment. Dito ko nakilala si Fiona o mas kilala bilang Chika Girl. Magkaibigan kami mula pa noong college at simula noon naging malapit na kami sa isa't isa. Si Fiona ay isang masayahing tao. Palaging may bagong kwento at biro na handang ibahagi. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, may mga bagay na hindi niya basta-basta sinasabi. Nagpost ako online upang linawin ang misteryosong pagkawala ni Fiona. Mga kaibigan, kailangan ko ng tulong ninyo. Si Fiona, ang kilala ninyong Chika Girl, ay bigla na lang nawala. May kasalanan ako dito at kailangan kong aminin ito. Nagbalik tanaw ako sa mga masasayang alaala namin ni Fiona, ang mga tawanan, ang mga kwentuhan hanggang madaling araw. Ngayon, lahat ng iyon ay parang isang malayong alaala na lang. Nang huli kaming mag-usap, binanggit ni Fiona ang isang hamon na natanggap niya mula kay Archie, isang masugid na tagabasa. Chika Girl, kaya mo bang magpalipas ng gabi sa Balete Drive? May malaking premyo akong inihanda para sa'yo. Sigurado ka ba dito, Fiona? Alam mo bang delikado ang Balete Drive? Tanong ko sa kanya pero ngumiti lang siya at sinabing, kaya ko to, Wilford, huwag kang mag-alala. Nang magpaalam siya, niyakap ko siya ng mahigpit. Mag-iingat ka ha? Bulong ko sa kanya. Tumango lang siya at ngumiti pero may nakita akong bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, nakita ko si Fiona na abala sa pananaliksik tungkol sa Balete Drive. Nakakalat ang mga libro at artikulo sa kanyang mesa habang nanonood siya ng mga dokumentaryo tungkol sa lugar. Alam mo ba na noong 1982, may nawala na buong pamilya sa Balete Drive? Tanong niya sa akin habang binabasa ang isang lumang dyaryo. Oh, narinig ko na rin yan. Pero bakit mo pa rin itutuloy? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Kailangan kong malaman ang katotohanan, Wilford. At saka malaking pera ang premyo, sagot niya. Sa kabila ng mga babala mula sa mga lokal na residente na nakausap niya, determinado si Fiona na ituloy ang kanyang plano. Kailangan ko itong gawin para sa mga taga-subaybay ko, sabi niya. Tsaka baka ito na ang magpapaangat sa vlog ko. Dagdag pa ni Fiona, na may halong excitement at takot sa kanyang boses. Habang nag-aayos siya ng kanyang gamit para sa gabi sa Balete Drive, naramdaman ko ang bigat ng kanyang determinasyon. Alam kong hindi ko na siya mapipigilan. Dumating ang gabi ng Halloween at kasama ko si Fiona sa kotse habang papunta kami sa Balete Drive. Ang kalsada ay madilim at tahimik at parang may sariling buhay ang mga puno sa paligid. Pagdating namin sa lumang bahay, binuksan ni Fiona ang kanyang camera at laptop. Okay, simulan na natin ito, sabi niya habang pumapasok sa loob ng bahay. Nandito na ako sa loob ng bahay sa Balete Drive. Nakakakilabot ang lugar na ito, sabi ni Fiona sa kanyang camera habang naglalakad siya sa loob. Habang naglalakad siya, napansin niya ang mga kakaibang guhit sa mga pader. Ano to? Parang may mga simbolo, sabi niya habang tinututok ang kamera sa mga guhit.
biglang may narinig kaming mga bulong na nagmumula sa bawat sulok ng bahay. "Wilford, naririnig mo ba yon?" Tanong niya sa akin, ngunit wala akong marinig. "Baka guni-guni mo lang yan," sabi ko, pero ramdam ko rin ang kilabot na dumadaan sa likod ko. Sa kanyang video, makikita ang takot sa kanyang mga mata habang patuloy siyang nakakaranas ng mga kakaibang pangyayari. "Kailangan ko nang umalis dito," sabi niya. Ngunit may puwersang tila pumipigil sa kanya. Nang makalabas kami ng bahay, pareho kaming hingal na hingal. "Hindi ko na ulit gagawin to," sabi niya sa akin habang nagmamaneho kami pa uwi. Pagdating namin sa bahay, agad na in-update ni Fiona ang kanyang blog. "Mga kaibigan, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa Balete Drive. Nakakatakot." Kitang-kita ko ang kaba sa kanyang mga mata habang nagtatype siya. Ibinahagi niya ang isang guhit na natagpuan sa Balete Drive na nagdulot ng hati-hating opinyon sa kanyang mga mambabasa. "Ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin nito?" tanong niya sa kanyang mga taga-subaybay. Tumawag si Fiona sa kanyang kapatid na si Nora. "Ate, may naririnig akong boses. Parang boses ni Papa pero alam kong hindi siya yun," sabi niya, puno ng takot. "Fiona, kailangan mong humingi ng tulong. Tatawagan ko ang pulis," sabi ni Nora. Ngunit wala silang natagpuan nang dumating sila. "Walang kahit anong ebidensya," sabi ng pulis. "Baka pagod ka lang, Fiona," dagdag pa niya. "Pero alam kong hindi ito simpleng pagod lang." Ang mga huling salita ni Fiona sa kanyang kapatid ay puno ng takot at pagkalito. "Ate, hindi ko na alam kung ano ang totoo. May sumusunod sa akin." Pagkatapos ng tawag, hindi na muling nakita si Fiona. Ang kanyang mga huling post ay nag-iwan ng maraming tanong sa kanyang mga taga-subaybay. Karamihan sa publiko ay hindi pinaniwalaan ang karanasan ni Fiona. Tinuring itong isang pekeng kwento. "Siguro isa lang itong publicity stunt," sabi ng ilan. Ngunit matapos matagpuan ang tape at mawala rin ang ibang konektado dito, nagsimula ng magduda ang ilan. "May katotohanan kaya sa mga sinasabi ni Fiona?" tanong ng iba. Tinapos ko ang aking post sa isang babala. "Mga kaibigan, mag-ingat kayo sa Balete Drive. May mga nilalang doon na nanghuhuli ng mga taong nakakasalamuhan nila at ginagaya ang mga boses ng mga mahal sa buhay. Plano kong magpakamatay upang makatakas sa kapalaran na katulad ng sinapit ni Fiona. Hindi ko na kaya, mas mabuti pang tapusin ko na lang ito," sabi ko sa aking sarili. Habang iniisip ko ito, narinig ko ang isang pamilyar na boses. "Wilford, huwag," sabi ng boses. Pero alam kong imposible iyon. Isang tala mula sa publisher ang humihiling ng pahintulot para sa anumang adaptasyon o pagkukwento ng istorya. "May mas malalim na misteryo pa dito na kailangan nating tuklasin," sabi nila. Habang binabasa ko ang huling tala ng publisher, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan kahit na ito ang maging katapusan ko. Mga kaibigan, ang kwento ni Fiona ay isang paalala na ang pag-usisa ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan, huwag magpapaloko sa mga boses ng kadiliman. Paalam.